My auntie was here this afternoon and she told me, you know what, whenever we heard Europe or some parts of it like France, Italy, name it, Spain, higit sa lahat daw yung London. Pag narinig mo raw yan during those times, wala pa naman ako sa mundo noon, di pa tayo pinapanak pare-parehas. Talagang unang iisipin mo, napakalamig na panahon. But what is happening right now? The unusual took place. Ang France daw po ngayon o ang Europe, no? Twice as hot, faster ang pagiging warm. Kabilis daw po ng kanyang affection or affected siya talaga ng global warming. Tama po yung bago magtapos ang taon ng 2025. Bali, tinawanan ko pa nga po, ayan na naman kayo. O hindi na tuloy yung Rapture 2025, September 23rd, 2025, di ba ba? Sabi nila magra-rapture na. Mag-anniversary na po pala yun, no? This coming September. Ang bilis ng panahon. Isa pa yung bilis ng panahon na yan, ha? Obserbahan nyo po yan. Pansinin po ninyo kay bilis. Sabi ko, kung hindi na tuloy yan, nagsasabi na naman kayo ng ganito, ganyan, ganon, di ba? Pero you know what? Tama po eh. Pagpasok ng 2026, ang laki na nagbago. At buong 2026, yung mga unusual event na hindi nararanasan noon or pwede mong sabihin na unlikely, very unthinkable na maranasan ng mga bagay, mga countries o ng mga taong iyon ay nararanasan po ngayon. Sabihin na po natin, unlikely na maranasan ng mundo. Ngayon, posible. UFOs. May disclosure. Huwag niyong sasabihin na hindi na po yan ang pinag-uusapan. That's the top search news. Dahil alam ninyo, karamihan ng Kristiyano kasi alam naman natin. I hope most Christians or all Christians, I hope alam natin, yung mga yun po ay hindi po aliens. They're not aliens. They are demons. Mga demonyo po yun. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, itong panahon ng 2026, sobrang ang dami na pong nangyari sa maikling panahon. Tandaan nyo, Mayo pa lang tayo. Masyadong global news, mapa dito sa ating local government news, di ba? Alam naman natin what's happening sa Senate natin. Ang dami po, ewan ko anong sasabihin ko, pero bilang Kristiyano, as a student of the Bible na rin, dahil nakapag-aral naman tayo dati sa mga Bible school. Actually, nung nag-aral po ako ng mga panahon na yun sa Bible school, siyempre ang eschatology na babanggit. It's too impossible na hindi mabanggit ito. Pero during that time, parang it's just something that you are just learning coming from a teacher. They're sharing their thoughts about it. Siyempre, they're sharing the Bible and then pinag-aaralan yung 7 years tribulation, magra-rapture muna. Lahat ng views pinag-aralan namin. Meron ding mid-trib dyan, may post-trib. Lahat naman yung pinag-aralan. Mangyayari sa tribulation, the Antichrist will come out, di ba? He will rule the world. Then yung Antichrist mamamatay. And then, di ba? From there, babangon siya. Doon na po niya didisib ang mundo. At magpapakilala nga siyang God, di ba? Alam naman namin yun nung nag-aaral kami sa Bible School. Pero it's not the same as now. Ay, sobra po ang, kumbaga, pag-aaralan mo ngayon yan, yung eschatology yan, which is I'm doing, no? Ginagawa ko. Parang repress sa akin. Ni-repress ko. Yung mga old notes ko po kasi sa totoo lang po parang nabasa and then hindi na po talaga pwede dahil amoy lumang papel na, amoy lumang papel na po siya, no? Ay hindi na po pwede. So we decided to let go of those old things. Pero nandiyan naman ang internet, we can still continue our studies there. Ayun, at ang kaibahan nung kami nag-aaral sa Bible School way back then, mga 2010, 2011,
Hindi pa masyado, 'di ba? Normal pa noon eh, bago pre-COVID years kaya 'yon, pre-COVID days kaya 'yon. Pero pag ngayon, you are uh, tawag dito, you are studying that right now as if you are reading the book of Revelation right in front of your eyes because it's happening all over the world right now. Yun ang kaibahan po ngayon. Very exciting if you're going to read your Bible right now, especially in the book of Thessalonians, Revelation, and some parts from the Old Scripture, sa Old Testament, you can check Daniel, Ezekiel. Yung Ezekiel 38 daw ba, pinaliwanag ko na sa inyo yan, na hindi pa po yun, ha? Pero maraming naniniwala yun na, ewan ko. Pero, syempre, meron po kasing ang Bible, maayos na pag-aaral dito, rightly dividing the Scripture, dispensation, no? Nandito po talaga tayo. Maayos po kasi yung ganun eh. No? At yes, may mga context po yan. You cannot just apply everything. Parang sa, no, meron pang Hudyo, may pang Kristiyano, di ba? May pang church. Diba? Alam po niyo, di ba? So, ganyan po yan. So, pero iba po ngayon eh. Kasi, wow, it's really happening. France, balik po tayo sa topic natin. London, Rome. Pag narinig mo yan, especially yung Europe, pag narinig mo naman yan, alam mo naman po yan cold countries. Mga countries na, ano yung tawag dito? Mga countries po yan na talaga naman po magiginaw. Magiginaw yung, you can imagine, if you wish to look for some old movies, na isinut sa France way back in the 50s, 60s, makikita mo talaga nag-i-snow pa dyan. And wow, what is happening right now? Ganitong Mayo nag-i-snow pa sa ibang parts ng Europe dati, ng mga panahon na yan. And very unlikely, what is this happening right now? Isa lang pong sagot, alam natin, nasa Bible po lahat yan. Jesus is coming soon, mga kaibigan. Magtawa man yung mga unbelievers, aba, totoo po ang Bible, pagtawanan man nila. Pero if they are wise, they're going to open their minds, and I hope soon their hearts also, for the Lord Jesus Christ. They have to believe that He died for them. Namatay siya para sa kanila. Namatay siya para sa lahat. Para bayaran ng kasalanan natin, past, present, and future. Hindi po ba? The rise of AI, isa pa ito. Ito po ngayon ang talagang napakalawak ng gamit, no? Sistema. Huwag tayong plastic, tayo po gumagamit din po tayo ng AI. Noon pa ginagamit natin ng AI, meron tayong Siri, di ba? Meron tayong Google search. What I mean is, di ba, maghahanap tayo. Gumagamit na po tayo niyan. Pero iba po yung escalation ngayon ng AI. Dahil ngayon, they can create a robot, no, na nagdi-decide. At yun po ay walang kaluluwa. So, delikado po kung titignan mo po talaga siya. No? Mapa-outer, mapa-inner. Kasi create po tayo ng Lord, may kaluluwa tayo. Hindi po ba? So, ayan po, nakikita ninyo. Gustong ibaligtad ni Satanas ang creation ng Lord. If you are going to just, anong tawag dito? Use the eye of your heart for your discernment. Aba, you can easily notice na nagdo-double time ang demonyo. Pero sorry po siya. Dahil lahat na po ng mangyayari, alam na po ng Diyos. No? Alam na po ng Panginoon lahat. The only thing we can do is to trust Him at huwag tayong matakot. Yun lang po gusto ko sabihin. Mainit daw po ngayon, may heat wave. Ang pag narinig mo, Europe, wow! Europe, maginao. Baka halimbawa na-approve ang visa mo sa Europe, bibili ka ng pinaka matinding jacket na panlaban sa ginaw. Di ba? Ngayon po makikita po ninyo sa video sa YouTube, mga tao po nasa labas po lahat dahil sobrang init. Bihira po, hindi po sila sanay dyan. Hindi katulad natin, sanay tayo dyan sa init. Dahil tropical country tayo. Sila po hindi. Cold countries po sila. Very unlikely for them to feel this way.
to feel heat waves sapagkat seldom na nangyayari sa kanila yan during those good old years ng mundo. Hindi po ba? So yun lang pong gusto ko pong sabihin at yes, another bagong update po yan. Heat wave sa Europe. Yung included po dito yung France, yung Rome, yung London, yung Spain. Yan po ang pinakamatataas na ang temperature. Okay? So, sa lahat po ng ito, mananagumpay tayo. We are more than conquerors. We don't need to fear. We just need to trust the finished work of Christ. Tapos na po eh. Tapos na po eh. Tapos na po ang laban sa krus. We just need to believe that it is finished indeed. God bless po.